Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa mga best classic games at episode 1 naman patungkol naman sa mga best game ni Robert James Fischer or ni Bobby Fischer. Laro niya noong 1957 pa, US Open kay Donald Byrne na naman. Isang taon ang nakalipas nang nagawa ang Game of the Century. Si Donald Byrne din ang kalaban doon ni Bobby Fischer eh. Pumutok sa buong mundo. Sikat na sikat po yung laro na yon. Sa end part po ng video natin, itatap ko yung video na yon or link para mapanood nyo yung Game of the Century sa mga hindi pa po nakakapanood ng na-upload na natin dati pa. Pag-aralan po natin ang ginawa ni Byrne. Nag-Knight F3, Knight F6 si Fischer, nag-C4, G6, paborito niya talaga nung bata pa siya, King's Indian na, Castle, E3, D6, Bishop E2, simple lang ang opening ni Byrne, develop lang, nag-E5, ayan, para kontrolin kaagad ang sentro. Napansin ni Fischer na medyo parang delay yata yung D4 dito ng puti. At nag-Knight BD7, Knight C3, Rook E8, develop, Rook C1. Samantalang si Byrne ay nakakaisip yata siya ng pag-atake sa queenside mamaya, kaya ipinorma niya kagad ang Rook sa C-file. Nag-E4, ayun, inunahan na ni Fischer. Knight E1, yan nga lang ang medyo nakakapagtaka, no? Kasi usually, sa panahon natin ngayon, di ba, Knight D4, yan na ang effective ngayon eh. Kasi mas forward, mas maganda eh. Pero dito, umatras, Knight E1, Knight E5, at nag-D3, ayan, para unti-untiing tanggalin ang malakas na pawn na nang iipit at nag-Bishop F5, sinuportahan ni Fischer. D takes E4, Knight takes E4, Knight takes E4, Bishop takes E4, at nag-Bishop C3. Medyo tamang hinala dito si Byrne na baka mamaya, dahil nga po malakas ang diagonal, ay lumundag ang Knight, Knight F3, mga ganong check, tapos baka mabitin yung Bishop sa B2. Kaya bilang paghahanda at ma-safe yung mga ganyan, ay nag-Bishop C3 na para makasiguradong depensado nga naman ang Bishop. Nag-F5, ayan na, talagang control the center mga kamatyas, basic principle, ito pong F5 na yan ay malaki ang may puprovide to control the center. At the same time, nakabuelo din or nakahanda din yan para pang-atake sa kingside mamaya. Nag-B4, ayan na nga po ang paramdam dito. At nag-B6, para hindi basta-basta maka-C5. Nag-Queen B3, ayan na, may threat doon sa King. At nag-Queen E7. Hindi na bahala si Fischer na, ayan, kagaya niyan, nagkaroon ng check, umiwas lang, okay? Nag-C6, medyo kakaiba rin talaga ang diskarte nitong si Byrne, ano? Nag-C6 at nag-Queen E6. Pero teka muna mga kamatyas, ano mangyayari kung halimbawa ay capturein ng Knight yung pawn na yan? Kakapture doon, and halimbawa mag-Queen takes G7, ayun, may F3. Mapapasubo po ang Knight sa C6. Walang aatrasan eh, yan ang mabigat pala dyan. Okay, balik tayo. Kung halimbawa naman after C6, Bishop ang ipang-capture, kitang-kita po may Bishop takes Knight at bitin ang Bishop sa C6. Kaya hindi pala magalaw yun. Kaya ang ginawa ni Fischer ay nag-Queen E6 muna, hamon, Queen B2. Ayan, para, pag Queen B2, ito plano ni Byrne. Mag-E4, atakihin po ang Knight at hindi makaalis-alis kasi may bitin sa Bishop G7. Nag-Queen F7 para depensado ang Bishop. Nag-B5. Yun nga lang, may time na si Byrne para ipako, isemento ang pawn sa C6. Nag-G5. Ayan na. Ito na yung simula. Dito nalalabas ngayon yung isa pang bisa ng pagkakatira ng F5. Pag G5, ang plano po is to play F4. Maka-atake, maka-pressure kagad sa kingside. At nag-A4, F4 na. Sino ang mauuna? F3, Bishop F5, E4, at nag-Bishop E6. Talagang dito mga kamatyas ay pinurovoke or talagang ipinaporma ni Fischer yung gantong formation kasi po ang idea sa King's Indian pag umatake sa kingside nakaganyan talaga. Tapos mag-H5, mag-G4,
Yan po ang paparating eh. Kaya ipinorma muna ni Fischer para magawa niya yung swabbing atake sa kingside. At nag-knight c2, queen g6, knight d4, at nag-rook f8. Nag-a5, nag-rook a e8, capture, capture, at nag-rook a1. Napansin dito ni Bayern na halos wala siyang magawang atake, sarado na ang c-file, kaya dito sa a-file makaka-rook a7 para maka-target at maka-pressure. Yun nga lang, inunahan na ni Fischer. Mas ramdam po ang atake ni Fischer dito kaagad eh. Kinapture ang pawn sa g4, pinili yung pawn sa e4. Kasi ito namang pawn sa g4, anytime naman yan mamaya maatake yan. At nag-rook a e1, queen d5, nag-h3 para hindi makuha ang pawn sa g4, nag-rook a8. Okay, inunahan naman ni Fischer na, uy, teka muna. O, ayun, no, papasok sa a2. O, di ba po, no? 14 years old pa lang si Fischer dito, ha? Pero ibang klase na po, malalim na yung mga diskarte ni Fischer talaga. Knight takes bishop, queen takes e6, at nag-queen b4. Ah, okay. Ang idea po ng queen b4 is threatening to capture the f4 pawn. At dito nag-queen d5. At nag-king h1. Ayan. Ano po ba ang laman? Halimbawa, kung ang gawin dito is mag-rook takes f4. Rook takes f4, rook takes f4, queen takes f4. Wala bang paparating na queen c5 check? At kapag pumunta bishop d4, may knight f3 check. At kapag nag-bishop takes, may bishop takes d4 check. At halimbawa mag-king h1, magko-queen to e5. Wow! Grabe, may ganyan lang pala. Pamuwersa para magkapalitan. Pag kumapture kasi hindi pwede, may rook a1, may back rank matches eh. Kaya ang gagawin dito is queen takes e5, bishop takes e5. Pero equal lang pala mga kamatsas. Pantay lang. Opposite colored bishop pa. So, pwede rin yun ano? Pwede rin. Pero balik tayo mga kamatsas. Nag-king h1 dito si Bayern para talagang solid na solid niyang makuha yung pawn sa f4 at walang mga bahid ng mga kung ano-ano pang tamaang check. At nag-f3 yun lang mga kamatsas. Nakabira ng malakas na atake si Fischer at kumapture. Knight takes f3, rook d1. Yun mga kamatsas ang bad move ni Bayern dito. Dapat daw ang tira is bishop takes g7, king takes g7, tapos magbi-bishop takes f3, rook takes f3, at magku-queen to b2 check. At dito halimbawa mag-king g8, ay mag-rook takes f3, queen takes f3, and queen g2. Ito po ay equal. Okay. O pero, syempre, di natin masisi. Baka dahil na pressure talaga after f3, takes, nag-rook d1 muna, ayun, pagtira ng knight d4 check dito na sumakit ang ulo ni Bayern. Kasi may check na malakas. At nag-rook f3, ayan. So, dito po, ano sa palagay nyo? Medyo may mga sabit-sabit na to, no? Pero ano ba ang pinaka-clear, malinis na approach na dapat gawin ng black dito? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Rook takes f3. Yan ang malinis. Nag-rook takes d4, grabe ang sabayan, ano? Pero rook takes h3, dalawa ang chume-check, obligado ilag, at nag-queen h1 check, angat king f2, sinalubong pa ng isang tore doon, at dito po, after rook f4, ang last shot ng batang 14 years old, queen h2, nag-resign na po si Donald Bayern. Bakit? Kuha na kasi, check, makukuha ang rook sa f4. Okay, grabe, no? 14 years old pa lang po si Bobby Fischer noong mga panahong ito pero mabigat na tira. At the age of 13, doon nangyari ang game of the century. Ayan, yung ipapakita ko po dito na next video natin ay pwede nyo pong panoorin ha. Andito lang po sa gilid. Yung video. Okay, pakipanood nyo po. At sa mga di pa nakakapanood, ayun. Maraming salamat po mga kamatsas.
So tuloy-tuloy lang natin ang ating chess classic game. Sana ay mapanood po especially ng ating mga magulang, ng ating mga lolo kasi talagang special request po na ibalik itong ating classical analysis eh. Yung mga classic games, talagang special request. Gustong-gusto nila. Nung nawala po ay talagang maraming nalungkot daw. Okay, nga lang napansin ko na siguro yung mga kabataan din medyo ayaw ng pag-aralan yung mga ganitong old classical games pero makakatulong po ito no. Like Erigaisi. Si Erigaisi ang mga ina-analyze niyang games ngayon ay yung mga classical. Binabalik niya yung mga dati pa. Ang lakas-lakas ni Erigaisi ng India ngayon. 'Di ba? Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.